buti naisip nyo, sir, na yung road reblocking, ipagbawal ninyo. Ay, naku yan. Kasi maraming Yan, kumikita dyan eh. Tsaka mainit ang dagu nating lahat dyan. Oo. Kahit nung bata pa tayo eh. Kasi tayo, Ang ayos-ayos. mas matanda lang ako siguro sa inyo ng 1 taon. Siguro. Di ba, matanda ako sa isip. Siguro. Mas matanda ako kay Sek. Kahit nung bata pa tayo, yan na yun eh. Yes, sir. Correct. Di ba yung nakikita mo, Ayos ang naman. ganda-ganda nung kage, biglang babakbakin, tapos gagawin ulit. Parang di maintindihan eh. Kaya kang tagawin na yan. At yan, sinabi ko sa Pangulo yan, sabi niya, tama yan, gawin mo na yan. So ngayon, sinuspindi namin, pero magagabas na rin kami ng mga guidelines. Sa tingin mo, sir, bakit ikaw lang nakaisip niyan? Ang dami-dami na naging sekretary dyan. Hindi naman siguro ako lang. Ikaw lang, sir. Ikaw lang nagbawal Hindi, niyan, ikaw sir. lang Ikaw lang nag-implement nagbawal yan. niyan. Hindi naman siguro. Ikaw lang. O, ikaw lang. Well, Kaya ka natutuwa. sir. Siya nag-i-aminin yun. alam mo, basta may suporta ka naman ni Presidente eh. Lahat pwede mo naman gawin eh, basta tama eh. Oh, kasi masaya-masaya yung mga kababayan natin dyan, sir. Nung blilag namin yan, yung sinabi mo yan, kinabukasan blilag namin, positive lahat ng comment na pinupuri kayo at Sa mga pinagbawal susunod niya. na araw, gagabas na namin yung siguro, papakita namin sa inyo yung guidelines namin. Kasi, alam mo yung reblocking, may mga sitwasyon naman talaga na kailangan na mag-reblock. Ayusin. Oh. Pagka yung talagang sira na yung kalye, Oo. wasak na, kitang-kita mo na bitak-bitak na, tsaka sira-sira Saka na. bumabagal yung sasakyan sa Tsaka area na yun. bumabagal na. Marami naman. Okay naman yun. Pero ang problema, yung guidelines na nakita ko, hindi clear eh. Parang kahit na ano na lang pwede. Oh. Kamukha ito, bibigyan ko na kayo ng kwento. May nakita ako sa Benguet ba o kung saan. Napakagandang kalye. May nag-report sa amin na netizen. Ang ganda-gandang kalye, binakbak. Tinanong ko yung district engineer, nagagit ako. Bakit nyo binakbak to? Maganda naman. Ang sagot ba naman sa akin, hindi sir, hindi mo lang nakikita pero sira na yan sa ilalim. Sa ilalim. Sabi ko, loko ka pala. Paano ako pa lulukuhin? Paano yung nakita, Roster? Paano mo nakita? May x-ray vision ka ba? Nakita mo? Na sira yung ilalim, may gago ka pa guys. Di ba? Mapapagago ka talaga, Sek. Lulukuhin ka pa eh. Di ba? Lulukuhin ka pa eh. So, sabi ko, ngayon, at matutuwa yung mga kababayan natin. Kasi sabi ko sa ating bagong OIC USEC nga, gusto ko, klarong-klaro, kailan dapat mag-reblock at dun lang tayo magre-reblock. At papakita mo sa tao, ano itsura ng isang kalye na kailangan ng i-reblock. Kailangan ipakita yan. No. Oh. Kung hindi pa Para ganyan, alam ng hindi tao. pwede. Para alam Para ng sila tao. magsusumbong, Sek, no? Alam ng tao, di ba? Maiintindihan mo, alam mo, kung ikaw ay transparent at klaro naman sa tao na kailangan i-reblock, kailangan bakbakin yan kasi sira-sira naman talaga. Maiintindihan naman ng tao eh. Yes, sir. Pero yung babakbakin mo, yung kalye na napakaganda, tapos sasabihin mo sa akin, sir, sa ilalim niyan, masama na yan. Sabi ko, paano magagapan? Nasaan na yun na yung resort? Tinanggal mo. Tinanggal mo. Ay, nakakulong na kayo, sir. Suspindi ko na. Sir. Palinis na, Sige, ikaw speaking muna. of Benguet, sir, yung tungkol sa rock netting projects ba dyan, makasama sa investigasyon? Malapit na tayo magpa-file ng O kaso. yun. Oh, ayos. Ayos. Kasi Sir, nakita din ni sige. Pangulo yan. Oo. Ano Sa bang tuba. ito, sir? Ayan ba nga, yung rock netting, isa yan dun sa mga cost na binaba natin. Okay. Kasi nakita natin times 5, minsan Tama. times 10 pa yung iba eh. Mismong presidente nakadiscover eh. Mahal ba yung rock netting na yun? Ganun. Sek, nadaan ako dun sa... Nakausap ko yung supplier mismo eh. Sek, nadaan ako dun sa bridge, yung ano Sa ba tawag tuba- sa dun? tuba ata yun. na yun. Benguet. Totoo ba na sabi ni Pangulo, yung ilalim nun medyo Sabaw na. sabaw na. Totoo. Pero Ampaw na. meron pa rin dumadaan doon eh. Ako dumaan pa ako doon. Pero konti na lang, mga kotse na lang. Pero ano na lang, talagang yun, kailangan nating ayusin yan. No? So, meron tayong ngayong programa na yung mga tulay natin, lalo na matagal ng, ito ngayon nakakalungkot. Kasi dekada na to eh, na pinabayaan eh. Kamukha yung San Juanico, halimbawa. Ilang taon na yung San Juanico? 50 years na yata yun, sir. 70s pa ata. Oo. Apa, no? 70. So 50 years 50 plus. na. 76 kung di ako nagkamali. Diba? 50 years na yan. Halos hindi na maintain, hindi nare-retrofit eh. Tapos ngayon, magagalit yung mga tao kasi syempre, delikado na, kailangan i-control natin yung traffic. Pero sabi nga ni Pangulo, ano yan eh, dekada ng Delikado kapabayan yan eh. Pero, sabi nga ni Pangulo, wala tayong choice, kailangan na nating ayusin yan ngayon. Kesa naman may maaksidente pa. At yun ang nakikita natin ngayon sa maraming mga bridge. Kamukha nung Pigatan Bridge sa yung Alcala, ginagawa Cagayan. niyo ngayon, sir. Yung ginagawa natin. No, ang tagal na noon. Ano na yun? 1980. No? So, ano na yun? Napakatagal na rin noon. No? So,
Wala Kailan tayong ang choice. target ninyo pala doon, Sec? Yung Detour Bridge na kaya nang mag-take ng 40 tons, tingin natin on track tayo na matatapos within 60 days. In fact, nakakuha ko ng latest report ngayon kasi nga, ang inutos ko 24/7 construction eh. So kung makikita nyo, kahit gabi nagtatrabaho dun ngayon eh. Nasa 42% na accomplishment, 3 weeks pa lang. Ang galing. So tingin ko, kampante tayo na In 1 matapos month? natin yun well, maybe 1 month and a half siguro. Hopefully, matatapos na natin yun. Pero doon mo makikita kung tama naman ang gagawin, kung may will ka, kamukha ni Pangulo, na talagang sabihin, gawin nyo ng tama yan, gawin nyo ng mabilis, kaya naman eh. Yes, sir. Kaya Kasi sir, tanong ng isang followers natin na nanonood ngayon. Sir, pakitanong naman kay Sec Vince kung may napanagot na ba doon sa Kabagan Bridge sa Isabela, ano ng update doon? Iniimbestigahan natin ngayon yan. Unang-una, I think ano na yan, no? Magagaman na natin sa final report kung ano ba talaga ang dahilan ng pagbagsak. No? And mukhang meron talagang problema sa disenyo. Meron Hindi yung talagang track, hindi yung problema. track. Well, kasama na Factor yun. din. Siyempre, mabigat Overload. talaga yung truck. Kasi Overload. nakita ko yung truck, puro bato tsaka Graba. mga mga ang buhat. Pero, hindi pwedeng ganun-ganun na lang masisira yun. So, clearly may design problem. Yung mga nag-design niyan, yung mga nag-implement niyan, yung contractor niyan, kailangan nating panagutin yan. Pero kasi, kailangan ng basis. Ang basis natin ng pananagot, syempre yung ebidensya. Yes, sir. No, kasi madali namang magsabing managot, pero kailangan mo pa rin ng ebidensya para pag nagkaso ka, ay siguradong mananagot yung dapat managot yan. Sir, anong update natin sa EDSA rebuilding? Tutuloy po ba yan this year? Hindi muna. Hindi muna kasi wala pang wala pang binabalik sa akin na plano para sabihin na yung kondisyon ni Pangulo dapat maayos eh. Pero in the meantime, may kailangan tayong gawin sa EDSA. So yun ang pinag-aaralan namin ngayon na hindi naman yung plano nila na wasakin. Kamukha yun, wawasakin din yun. Wawasakin, ibabalik. Tapos, marami naman nagsasabi na hindi naman kailangan wasakin lahat. Yes, So, yes. yan, nag-iisip tayo ngayon. No? So, may mga partial tayong kailangan gawin yan sa mga susunod na buwan. Kasi marami namang portion dyan na kailangan naman talagang ayusin. Pero hindi yung kamukha nung dati na talagang grabing perwisyong dudulot niya. Sec, marami nagsasabi, no, kasama na si ang Pangulo sa si Secretary Benar Abalos, na nung nakaraang administrasyon daw, natigil yung pagpapaturnover sa local government units ng mga projects. No? Kaya hindi na alam kung ano talagang nangyayari sa mga districts or regions. At kaya nagagawa itong mga ghost projects na to. minsan nga raw, Dahil hindi na alam ng local government government. units kung ano yung mga projects na para sa kanila. Totoo yan. Hindi ko parang na-ascertain kung kailan tinanggal yun. No? Pero, totoong nawala. Mhm. Totoong nawala talaga. Pero mukhang walang papel eh. Basta hindi na lang ginawa eh. Basta Yun hindi ang na- masama eh. Hindi ba? Yun ang masama talaga eh. Kasi ngayon, isipin mo, yung governor ng Mindoro, si Governor Dulor, hindi nga niya alam. Ayaw pa papasukin. Hindi nga niya alam na meron eh. Si Mayor Joy Belmonte sa Quezon City, hindi nga niya alam na meron. At yan din ang naririnig mo sa iba't iba. So kailangan yun baguhin. Kaya yun ang sinabing ng Pangulo na kailangan nating immediate na reforma, kailangan nating ibalik yun. Kumusta ang hiring, sir, sa DPWH? Marami ba nag-a-apply? Actually, ang nakakatuwa, maraming nag-apply ngayon. Nung nag-open tayo nung 1,000, almost 2,000 positions, marami nag-apply. So, yun ang nakakatuwa. So, yun, kasi kailangan talaga natin fresh blood. Di ba? Kailangan mo ng fresh na yung hindi pa nasisira dito sa kultura, dito sa nung nakaraan. So, kailangan talaga makakuha tayo ng fresh blood para magbago naman kahit papano yung kultura dito sa DPWH. Sir, may basahin na akong question medyo light na ito. Tapos sa mga controversial. Sir, Sir Vince, wag po kayo magagalit ha. Gusto ko po sana ayusin niyo yung buhok niyo. Sorry. Magpakulay po kayo ng buhok. Nag-mature po kayo. Oo nga Napakabait niyo po. Wag niyo pong iwan si PBBM. Meron ba tayong picture ni Sec Vince? Pwede ba pakita kayo yung picture ni Sec Vince? O yung nag-viral Yung sa akin. nag-viral na picture ni, yung ano, 3.5 million. Parang palerista. Ito sir, yung Patay tayo. nakayuko ka. O sir, Sec, ang dami naming post tungkol sa'yo, laging nagbabiral. Oo. Million Sir. talaga. Patulad ko, siguro mga more than 2 million. Dahil na sa iyo, contents. hindi dahil sa akin. Hindi, dahil sa'yo yun. Dahil sa iyo, sir. Dahil sa iyo. Marami kayong followers eh. Hindi, sir. Kaya ganun. Dahil sa iyo sa yun. akin yun. Dahil bakit ganun mo ka, nga ano. yung text? Alam mo yung picture mo sir na parang nakaganon ka, parang pagod ka na? Anong iniisip mo nun? Yun, Ito. Ayan yan, sir. Hindi, misa kasi yan eh. pakita mo nga sa Miss. Misa sa sir. Last Thursday, meron tradition para sa DPWH na
yung Our Lady of the Holy Rosary. Mhm. Ano pa kaya, nagpupunta yan sa DPWH. So, inaya ako nung ating mga empleyado na mayroong misa noon. So, nagsimba ako. Sisimba naman ako. Ito paano? Yung moment din, wala kang iniisip na malalim kundi nagdadasal ka nun. Hindi, syempre, I think homily ata yun eh. Syempre, madadaga ka din dun sa homily nung pare, no? At yung daming iniisip, daming ano. So, ano lang yun? Misa kasi yun, kaya gano'n. No? Ang dami kasing naglabas na meme dyan eh. Ganun ba? Alam, pagod na pagod ka. Pagod ka na raw, gusto mo na raw mag-decide. Totoo naman. Totoo naman. Totoo naman na pagod. Kaya viral eh. Pero Pero sir, naman na pagod, pero tao din lang naman tayo. Eh. So, ano lang. Ayan, no, ayan eh. Ayan, sir. During the mass, yun, kasama ko si Asik Mitch yan eh. Hindi siya sa likod nun. Oh. Di ba, baka pati si ka nakaganyan din. Hindi nga sila na-picture. Yan, sir. Parang ikaw lang yung talaga pagod na pagod dyan eh. Oh. Hindi naman. Pero sir, sa ngayon, Alam mo, sir, anong sitwasyon DPWH natin, sir? Ilang porsyento na bang malinis? naku, hirap sabihin. May Hindi ko mga masasabi yan. 50% na ba? Hindi pa. Nag-uumpisa, hindi, wala pa. Wala Nag-uumpisa pa. pa lang tayo. Nag-uumpisa, ang total na nakasuhan na DPWH employees, correct me if I'm wrong, Mitch, is siguro mga halos 60. 60 na. 60. 60, hindi 60 na, 60, 60 pa lang. 60 pa lang pala. 20 million empleyado ng DPWH. Wow. na Napakadami. kaya- Dami pa lang. Oo, madami. Kasi sa regions, ang dami, 17 regions. Dami. So, 60 employees, no? 4 cases yan, no? So, lahat yan. Uma-under na yung mga kaso, uma-under na rin yung administrative procedure. Siyempre, hindi ka naman basta-basta na lang pwede magtanggal ng empleyado. May proseso yan. So, lahat yan uma-under na yung proseso dyan. Pero umpisa pa lang yan. Curious lang ako. Dadami pa yan. Involved din ba, kasi ako CPA, no? Involved din ba mga co-auditors sa mga anomalya na to? Alam mo, malaki ang posibilidad kasi paano naman nakalusot. Kaya nga eh, pati especially sa Diba? payment. Pero, lahat ang COA kasi as of now, post-audit eh. Okay. Post-audit. Kaya ngayon, ang dinudulog natin, magkaroon na rin ng pre-audit. Tinigil kasi nila yan eh. Nawala kasi yan eh. Nawala kasi yan. Hindi ko alam kung kaya matagal na rin. Matagal na rin ata. Nawala yung pre-audit. Mm. Kasi kung post-audit, after the fact na yan. Hahayaan ka muna gumawa ng krimen. Di ba? Oo. Pero kahit, meron akong mga nakita na kahit na post-audit after 5 years, kalimbawa, yung Davao Occidental, 2021 yon na bid. 2025 na. Nasaan ang audit report doon? Wala. Limang taon na yun. Ay, 3 taon na yun. 4 na taon na yun. Sindikato talaga, no? Oo. Posible yun. At, tingin ko, ano yan, kasama lahat. Mm. Sek, Hindi ka nasama naman na, makakalusot kung hindi kasama lahat. Sek, nasama na ba sa kinasuhan yung district engineer sa Davao na namura mo? Kasama Kasama na yan. Viral din yung Sek eh. Oo, kasama na. Medyo magbibigyan. Alam mo, ipapaliwanag ko lang. No? Sige, sir. Alam mo, ako, ayoko naman nagmumura eh. Di ba? Although, alam ng mga kasama ko sa trabaho yan, medyo pagamura din ako, lalo na pag mainit ang ulo ko. Pero yung sitwasyon kasi na yun, isipin mo ganito. Tinanong ko siya, Bigo, kung ikaw ba ay magpapagawa ng bahay at hindi pa tapos yung bahay mo, babayaran mo ba ng buo yung kontraktor mo? Correct. Ang sagot niya, hindi. Di ba? Siyempre, ba't naman babayaran ng buo? Hindi pa tapos eh. Oo. Sabi ko, Kako, bakit ito, Kako? Obvious naman na hindi pa tapos to. Bayad Tapos na. nagaman ko pa nga, wala pa. Actually, wala kahit ano eh. Binayaran na niya kahit wala eh. Kahit ghost eh. Talagang ghost. Ito, bakit mo binayaran to? Hindi pa naman tapos. Sir, kasi, nangako naman sa akin yung kontraktor na tatapusin niya. Sabi ko, kung hindi ka ba naman gago eh. Tanga talaga. Buti, hindi mo napatukan, sir. Sino ba namang hindi mapapamura sa ganung sagot? Di ba? Buti nga, di Sino ba mo naman, kahit siguro kayo eh. Buti di mo pa nasampal Sek eh. Masasampal mo talaga eh. Ganun klaseng ano eh. No? Sino ba namang di ba? Oo. Hindi mapapamura sa ganun. Sir, mabibigat yung kalaban nyo. May mga nagpaparamdam ba na, kasi mga congressman, senador, may mga emisary ba na nagpaparamdam? Wala naman. Wala naman. Wala namang mga maareglo, palihim. Wala. Wala naman. How about threats? Sek. Awa ng Threats. Diyos, wala pa naman. Pero yung threat kasi, hindi ka naman, kung papatayin ka na, hindi ka naman Hindi, iti-threat eh. tawag. Oo. Di ba, Sa bagay, papatayin sa ka na bagay, lang. sa bagay. Sir, yung sa... Pero Diba? definitely, yung dapat yung security and protection mo din dapat. Well, yan, hindi din tayo sanay dyan. Pero wala tayong choice. Paano yung sir, ha? Pag Siyempre, nakakatakot. pag din. namamasyal ka sa mall, hindi kasama mo na yung mga
bodyguard mo. Kasi hindi pwedeng wala ka kasama. Sa mall naman siguro, hindi naman siguro Hindi mo masasabi, sir. sa loob ng mall, hindi naman makapagpasok ng tao dun. Ano masasabi mo, sir, na marami na nagpapapicture sa'yo na kilala ka na sa buong Di naman. kababayan natin? Di naman. Hindi na makalakad Hindi napapalitaan sa kami eh. na ganun, sir, eh. Lalabas ka lang doon ng mall, kalahating oras, eh. Hindi naman totoo yun. Eh, sir, Para sa akin naman, ang nakakatabagan ng puso, syempre yung words of encouragement Yes, ng mga sir. kababayan natin. Kasi syempre hindi naman madali itong Trabaho. ginagawa ni Pangulo, hindi madali itong ginagawa natin. So, nakakataba din ng puso yun. Kaya din ang nararamdaman ng Pangulo natin kapag nakakausap niya yung mga kababayan natin. Ito po, last few questions, sir, bago natin pakawalan si Secretary, no? Sir, ano yung gusto niyong sabihin sa mga kabataan na gustong pumasok sa gobyerno? Kasi ang tingin nila, may mga kurap ang gobyerno. So, ano yung words of encouragement ninyo sa kanila? Ganoon din po sa mga ordinaryong Pilipino at sa mga opisyal po at kawani ng DPWH. Unang-una sa mga bata, no? Ako, kunyari, anak ko, 15 years old, no? 14 years old yung anak ko. Ay, ang mensahe ko lang is, unang-una, mag-ingay kayo pag may nakikita kayong kamalian, di ba? Ngayon, napaka-vocal ng mga bata ngayon. Tingin ko, mas vocal pa sila nung bata tayo. Yes, sir. Kasi nung tayo, time pa kayo kami. Correct. Good time lang gusto natin nung bata tayo, eh, di ba? Ngayon, very vocal sila and very outspoken, lalo na sa social media. Gusto nila, tama sila palagi. Well, minsan yun din ang problema. No? Okay nga. Pero ang importante yun. No? Pero at the same time, huwag silang mawawalan ng pag-asa. Yes, sir. Sa tingin ko naman, sinasabi ko nga gagi, di ba? First time in our history na ang Pangulo mismo ang naging whistleblower. Correct. First time in our history yun. Wala pang nangyayari na ang Pangulo mismo. Kahit nung Napoles scandal, hindi naman si Pino yung Yes, nag-blow sir. ng whistle. Eh. Yung kamag-anak ni Napoles, si Ben Hurloy, ang di ba? Yes, sir. At hindi yun mangyayari kung hindi sila nag-unsihan nung kain niya yun. Di ba? Hindi na Correct. mangyayari yun. Eh. Di ba? Pero dito lang, isipin mo, sa harap mismo ng mga congressman. Sinabi ng Pangulo yung famous words na yun. Mahiya Siya mismo naman kayo. Mahiya naman kayo. Tapos siya mismo nag-imbestiga. Siya mismo After that, sunod-sunod na. ang investigasyon. At, di ba? Ang sabi niya, kahit sino pang tamaan. DPWH ka na ba nun, sir? Hindi pa. Wala pa. Hindi pa. DOTR pa. DOTR pa lang. Sir, tanong na sa July yun eh. September lang ako. tanong ng kababayan natin, sir. Yung nangyari sunog sa DPWH din sa Quezon City, may mga ebidensya ba raw na nasunog at saan ba daw Alam mo, yun ang galing unang-una sunog? kong reaction nun. Nalaman ko sa social media eh. Nalaman ko eh, nung nagpadala sa akin ng link yung aming communication, sinabi, nasusunog po yung yung building. Yung kagad na uno, sabi ko, naku, mukhang may lukong nanununog. So, pero awa ng Diyos, no, nag-imbestiga kami. Unang-una, yung building na yon, wala naman talagang dokumento doon na critical or involved dito sa investigation natin. No? Lalo na sa flood control projects. No? Yun nga kasi sila yung nagbibigay ng standards, ano ba dapat, gaano ba kakapal dapat ang semento, gaano kakapal dapat ang bakal, gaano kakapal dapat ang asfalto. So yun ang Bureau of Research Standards yun. Apo. And ang maganda din, nung tinawagan ko yung ating bagong OIC Undersecretary, sabi niya lahat ng mga physical documents is scanned back up. 100%. Okay, secured na. Secured na. So, awa ng Diyos, hindi naman ganun ang nangyari. Sec, bago ko makalimutan, a couple of weeks ago, may nangyari tungkol sa sinabi ni Congressman Leviste, no? Sa DPWH, sa kay Yusek Ari Perez, at mukhang tinry pa nga kapati kayo siraan, ano? Fortunately, marami po tayong kababayan na naniniwala sa iyo, sa katapatan mo. Kaya hindi nag-succeed yung Efforts na yun. Effort na yun, no? Tawag ko doon kay Boy Prescon eh. Pasensya na, Sek, alam ko hindi ka ganung klaseng tao. Pero si Boy Prescon kasi mahilig talaga magpa-Prescon nang wala namang laman yung mga sinasabi. Anong masasabi mo sa episode na yun? Unang-una, we welcome yung ganon. Yung criticism. Yung we welcome yung reports na merong report na ganito, report na ganyan. No? We welcome that. No? And in fairness kay former Undersecretary Perez, siya mismo ang nagkusa. Sabi, ayoko maging pabigat. Bihira yun, ha? Yes, sir. Bihira yung hindi kapit tuko sa gobyerno. Correct, sir. Typically, sa gobyerno, kung ano-ano nang binabato sa'yo,
taon ng binibilang, hindi ka umaalis. Totoo. Yung iba nga, sir, tumatakbo pa eh. O yun. So, Saka kapag may fairness, no? ginawang kalokohan, matatakot siya umalis kasi baka ma-discover yung kalokohan niya. Oo. So, in fairness to him, no? Pero para sa akin, I welcome that kind of criticism and that kind of openness. Kaya nga, ang una kong ginawa is lahat ng mga rekomenda ko, pinavet ko independently. Prior to appointment or Hindi, ito ngayon. Ito lang. Sabi ko, o sige, papavet ko openly. No? Sumulat ako sa NBI, Correct. sumulat ako sa PCCI, sa Management Association of the Philippines, sa iba't iba pang mga business groups, cost-oriented groups. Sabi ko, itong listahan ng mga taong rekomenda ko at please, i-vet nyo sila on your own independently. At kung meron kayong makita, sabihin nyo sa akin. No? At ako ano yun, i-consider ko yan. At kung may makitang hindi tama, tanggal kagad. Kasi hindi pwedeng yung kahit na whiff lang ng kasi masyadong malaki itong krusada na, sasabihin ko, itong yes, krusada ng Pangulo. No, parang ma-taint ng isang tao, ng dalawang tao. Mas importante itong ginagawa ng Pangulo. Kahit ako, maniwala kayo sa akin. Merong kahit anong ako mismo. Automatic yan. chuchugiin talaga? Tsaka hindi ako yung resign ko no. Ako pag kami ganyan, irrevocable ako kagad. Sec, Hindi ko papabayaan na ma-taint yung ginagawa ng Pangulo natin. sinasabi ko sa mga past episodes natin or namin na itong nangyari to sa flood control scam, pinaka-grabing corruption scandal na unfortunately nangyari sa panahon ni PBBM. Pero sa tingin ko rin, ito rin pinaka magiging malaking legacy ni PBBM. At kayo, no, kahit several decades after, so long as magawa nyo yung gusto ng Tama Pangulo. Tama po ba yan? Tama po. Tatlong bagay lang po. And tama ho kayo. Again, uulitin ko. Ang mga kababayan natin, hindi dapat tayo i-judge dahil lang sa sinasabi natin, sa salita natin. Ultimately, ang paghuhusga manggagaling sa ginawa at gagawin pa ng ating Pangulo at ng mga kawani ng ating Pangulo. No? At yan talaga magiging legacy. Tatlo lang yan. Sino ang mananagot? Maibalik ang pondo ng mga kababayan natin? At ano yung mga Reform. lasting reforma na gagawin ng Pangulo, gagawin natin para hindi na ito maulit-ulit. At uulitin ko, yung mga aksyon na ginagawa ng Pangulo already speaks volumes. No? Kitang-kita na ng mga kababayan natin. Yung pagsiwagat niya mismo siya, yung pag-inspeksyon niya siya mismo. Lahat yan, walang Pangulong naaalala kung gumawa niya. Yung pagtayo ng ICI. Itong mga reformang sinasabi niya, yung pagbaba ng cost ng DPWH materials, yung mga marami pang mga reformang sasabihin niya at gagawin niya sa mga susunod na para sa akin, wala pang gumawa niya. Okay. At dyan huhusga ng ating Pangulo at yun ang magiging legacy niya. Ayan, mga kabibig, grabe, bilis ang oras. Gusto pa sana namin hanggang alas 9 dito si Sec, kaso hindi pwede. Kasi syempre, alam mo, busy to si Sec. Buti napagbigyan ng imbitasyon natin sa kanya. So, Secretary, huling statement para sa ating mga kababayang Pilipino na sumusuporta sa inyo at kay President BBM. Unang-una po, alam ko po ang mga kababayan natin, talagang galit na galit sa nangyari. Inip na, nababagalan, normal ho yan. Kahit po ang Pangulo natin, sinabi niya mismo, kahit siya, galit at nagmamadali na rin. Pero sabi nga ng Pangulo, kailangan siguraduhin natin yung mananagot, talagang makukulong at hindi na makakagaya. No? So yun ang sisiguraduhin natin na gawin. Ayon na rin sa direktiba niya. So ayan, mga kabibem, maraming salamat po sa Sec, maraming salamat. Salamat po. pagsuporta nyo Salamat at ulit. kay Secretary Vince God bless Dizon. po sa lahat. Pakausay.